Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12. 12 po ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at may lakad ako kaya maaga ako nag-vlog ngayon. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay mali ang pag-contempt nila kay Ambassador Marcos Lacanilao. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero ito po ay natutunan ko o itinuro sa akin ng mga elders ng simbahan yang pagsisinungaling. Marami pong klase ang pagsisinungaling na hindi alam ng mga tao. Ako nga hindi ko alam Itinuro lang sa amin at yan naman ang ituturo ko sa inyo o tatalakayin ko dito. Nung itinuro sa akin yan, doon ako naliwanagan. At biblical po ang mga turo, ang mga itinuro nila. May example sa Bible at may example sa pang-araw-araw na nangyayari sa mga tao. Kaya naniniwala po ako patungkol po dyan sa pagsisinungaling. Ngayon ay kinontempt nila si Marcos Lacanilao, si Ambassador, ay mali po yan. Napakalaking mali po yan. Ngayon ay pero bago ko po umpisan ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga pasalamatan itong mga sumusubaybay sa atin. Kahapon hindi ko nabanggit kaya babanggitin ko. Dalawang batch po ito, batch number 1, batch number 2. Ito po sila At salamat po sa inyong lahat. Pusika, Torres May, Antonino, Ronel, A.B. Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emelita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, El Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potito, Cuco Guid, Urli Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Adrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang batch number 1 na hindi ko po nasambit kahapon. Ito po sila At salamat po sa inyong lahat. Rosana Kawili ng Japan, Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andres Deliver, Arnold Pernan ng Cebu,
Larry Narvaez, Jocelyn Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio ng Evanston, Illinois. Saan ba tayo? Querty Q, Jonah M, Rinaldo Aventino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lani Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Atty. Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Gaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Johnny Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Waldi Carbonel, Atty. Silong Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na. Ay ito po ay hindi ko alam na nag-contempt sila kasi ang pinanood ko kahapon, doon ako nanood kay Michael Apasible, 5.5 hours ata yun, at marami pong view. Ngayon ay huminto na, ay yung pala may patuloy pa pala kasi tumagal ata ng 6 na oras mahigit. Kaya ito, hindi ko nakita itong kinontempt nila si Ambassador Marcos Lacanilao. Pero ano pong sinasabi ko, mali po yan. Hindi mo pwedeng i-contempt o i-condemn ang isang tao kung ang tinatanong mo lang ay yung alam niya. Kasi hindi mo naman mababasa po ang isip ng tao Alam mo ba, ang tanong kasi sa kanya, alam mo ba na hindi dinala sa korte o sa competent judicial authority? Ay maaring hindi niya alam, maaring ding alam niya na hindi nga dinala, ay ano ang use nun? At saka hindi po yun ang function niya. Ang function po ng ambassador ay mag-coordinate sa ibang bansa. Yun po ang pakay niya dyan. Hindi po yung dadalhin sa ospital o dadalhin sa korte. Hindi po. Dapat ang tinanong nyo ay si General Torre o kaya yung naka-assign sa about legal matters. Pero sinagot na po yan ni Boeing Rimulya. At maganda yung sagot na hindi natin pwedeng dalhin yan sa korte dahil wala na tayong agreement, wala na tayong treaty sa ICC. Hindi na masusunod yan. Kaya ang sinunod nila yung RA 59, yung batas natin na ginawa ng ating mga congressman, yung RA 59, ano ba yun? 81 ata.
Saan ba yung? Hindi ko na makuha pero kahapon na-discuss ko na yan. Yun ang sinabi niya. Kaya ang susundin natin ay yung batas natin. Hindi na pwedeng ungkatin kasi lumabas na tayo sa ICC. Ito nga ang hypocrisy nga dyan Itinapon nyo na ang ICC. Bakit niyayakap nyo ngayon para dadalhin muna sa korte? Pero po yan, mali po yan yung dadalhin sa korte. Yung po ang interpretation ng mga ibang attorney sa atin, dadalhin sa korte. Pero wala namang korte na nakasulat doon na dadalhin muna sa korte. Wala Ang sinabi lang ay competent judicial authority. Na sa aking pagkaintindi, titignan ko yung function niya Ano ang function? To identify. I-identify po. Kasi nga, every case is different. Every case is different. Pero karamihan po ng kaso na ganyan na hinahanap po ng international law o ng international community o ng korte, nagbabalat kayo na po yan nagtatago na sa ibang lugar, yung hindi na siya makilala. Kaya kailangan i-identify talaga yan. Yun po ang nakikita ko dyan. Yung mga kasamahan ni Hitler, nagtago po yun sa ibang lugar. At nagpalit ng pangalan, nagpalit ng anyo, nagbalat kayo. Kaya mahihirapan talagang i-identify. Kaya ang gusto ng criminal court ay siguraduhin muna na siya yan. Ganun po yan. Pero yan naman ay sigurado naman, hindi ba? Sure na si Duterte yung hinuli nila, hindi ba? Kaya walang basis, kahit ang batas po kasi ay common sense lang yan At saka hindi mo po matatakasan ang batas, hindi po. Tignan mo yan. Umalis sila sa ICC. Natakasan ba nila? Ay hindi Kasi ang gumawa po ng batas na yan, pinag-aralan po ang kasaysayan ng mundo. Simula pa nung simula. Pinag-aralan po yan. Ngayon mo lang pag-aaralan yan. Hindi ka lulusot Umalis tayo sa kwan. Yun ang pinag-aralan nila. Umalis tayo sa ICC. Umalis sila. Pero sakop pa sila kasi nakasulat doon, lahat ng pangyayari nung member kayo ay pwedeng imbestigahan ng ICC. Ganun po Bakit nila ginawa yan? Ay siyempre, pinag-aralan po nila ang kasaysayan ng mundo Kaya ito si Duterte, walang lusot ito Akala lang niya nalulusot siya na kung umalis tayo sa ICC, malilibre na siya. Ngayon, niyayakap niya ang ICC, yung Article 59. Yun ang gusto niyang i-implement. Hindi na nga pwede kasi nga hindi na i-honor yan. Ano bang pangyayari? At yung pangyayari na ganyan, yung paghuli sa kanya ay 2025. Ano bang pangyayari pagkatapos ng 2019, hindi na pwedeng i-complain doon? Yun po ang ibig sabihin ni Bueng Rumilla. Pero pupunta po ako dito sa ano bang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. Kasi nga ay nagsisinungaling daw Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, sa Biblia po ay maraming instances na ang pagsisinungaling ay approve po ng Diyos yan. Approve. Yung pagsisinungaling. Pero walang masasalanta na tao, walang mapapatay. O sa ikabubuti. Pwede magsinungaling sa ikabubuti. Pwede po yan. O maiwasan ang patayan. O ang mga pangyayari na hindi ka nais-nais. Pwede po yan. Kaya nga ako, yan ang i-discuss ko ngayon
example po sa Biblia, nakasulat po sa Biblia, yung si Harlot Rahab. Prostitute po yun. Nagtago sa kanyang bahay yung mga spy na mga Israel. Pero nung tinanong siya nung sundalo ng mga Palestinian, siguro yan, o kung ano yan, Palestinian ang kalaban nila ata noon eh. Sabi niya, wala dito. Sabi niya, umalis na sila, doon pumunta. Habulin nyo, sabi niya. Nagsinungaling siya. Pero nang dahil dyan, siya ay nakapag-asawa ng Israel. At siya ang lola sa tuhod siguro o malayo pa ni King David. Lola sa tuhod. Kasi nga, inacknowledge po ng Diyos yung ginawa. Natulong ni Harlot Rahab dun sa mga spy. Nagsinungaling siya eh. Pero pinuri ng Diyos yan. Ayan po, hindi ba? Pwede po magsinungaling eh. Basta sa ikabubuti, pwede magsinungaling basta walang mamamatay na tao. Ang mahirap po ng pagsisinungaling, ito nga ang sasabihin ko kay Alan Peter Cayetano eh. Kasi ang sabi niya, mas mabuti pa daw na, ano bang sabi niya? Yung guilty, yung 100 na guilty at saka hindi guilty, sabi niya makulong yung isang tao na hindi guilty, ay ayaw niya yun. Mas mabuti pa daw ang, aywan ko, hindi ko na makuha pero ito nga ang ginawa nila kay Dilima eh. Hindi naman guilty si Dilima eh, pero kinulong nila eh. Di hypocrisy yan, hindi ba? Hindi ko lang maalala yung exact wording. Si Dilima, hindi naman guilty sa drug lording, pero kinulong nila. Isang tao yan, hindi ba? Ang pagkasabi niya doon, ayaw niyang makulong ang isang tao na hindi guilty. Yun ang pagkasabi niya doon. Ayan nga ang ginawa nila kay Dilima eh. Nagtestify po yung mga tao, yung mga convicts, sa hindi totoo. Pero binawi din nila kasi nga haharap din sila sa Diyos eh. Haharap sila. At siguro, ay tika muna, sabi nila, ay bakit ganito? Ay bakit magtestify tayo sa hindi totoo? Ay pag namatay na tayo o namatay na si Dilima, ay haharap sa Panginoon eh. Hindi ba? Ay paano yan? Kaya nga nirecant nila. Ayan po. Yung po ang masama na mag-testify ka, kahit na po basahin nyo ang Biblia. Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Na ikapapahamak ng neighbor mo. Yung po ang nakasulat eh. Pero yung iba ay kinakat na lang nila. Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Pero yun ay against your neighbor yun eh. Hindi ba? Ikapapahamak ng neighbor mo. Ayan po si Jesus Christ po, isang example na lang po sinabihan niya ang mga disipulo niya nung nalaman ng disipulo niya na siya ang Misaya. Hindi ba? Huwag niyo munang sabihin, sabi niya. Huwag niyo munang sabihin na ako ang Misaya. Because my time has not yet come. Ganon din, nung nag-transfigure siya doon sa Mount of Transfiguration, nakita siya na nag-iba ang kanyang anyo. Siya ay nakakasilaw. Mas maliwanag pa sa araw. Nakita ng mga yung disipulo, aywan ko 3 ata yun, na disipulo kasama niya doon sa Mount of Transfiguration. Ang sabi niya, huwag niyong sabihin ito sa mga tao. Pero inuutusan ba niya na magsinungaling? Hindi. Pero nga, siguro kung tatanungin, sabihin nyo. Pero kung hindi tatanungin, huwag niyong i-chismis. Ganun siguro yan. Huwag niyong ipagmalaki. Kasi nga, yung time pa niya has not yet come.
Ganun po yan. At saka wala namang mamamatay. Oh, isang example po para maintindihan natin ha. At ito po ang nangyayari talaga sa tunay na buhay. May naghahanap sa tatay mo, mga armado, hindi mo kilala, nakabunit. Oh, marami, tropa, hindi ba? Gabi. Oh, ay tinanong ka ngayon, nasaan ang tatay mo? Naandyan ba ang tatay mo? Oh, anong gagawin mo? Ay simple, magsisinungaling ka Hindi ba? Ay wala po dito. Oh, ganun po yan. Para sa ikabubuti. Oh, mayroong mga pilosopo ang sabi, bakit naandyan ang sleeper ng tatay mo? Ayan, sleeper niya yan, hindi ba? Ay oo, ay nagsapatos siya Oh, umalis siya pumunta siya sa malayong lugar. Ganun na lang. Ay gustong-gusto naman nung papatay kasi nga ay hindi nila mapapatay. Sabihin nila na tumakas na sir, hindi ba? Ganun lang po yan nagtago na sir. Pumunta na ata ng Bisaya. O sa Mindanao o sa Ilocos region. Ganun lang po yan Nangyayari po yan. At ina-advisean po yung tatay, ina-advisean ng asawa niya, ang anak niya, kamag-anak niya, na itong pera magtago ka na muna. Ganun po yan. At huwag ka nang humarap muna dyan sa testimonya na yan, delikado ka. Ganun po yan. Ngayon, bakit ko po na sinasabi na mali ang contempt order na yan? Kasi po, ang tanong dun sa tao ay alam mo ba? Ay kung talagang hindi niya alam, hindi mo pwedeng i-contempt yan. Kasi nga sa pag-iisip niya At hindi mo naman nababasa yung pag-iisip niya. Yan po ang natutunan ko sa Biblia. Hindi mo pwedeng husgahan ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Iniisip mo lang na niluluko ka niya. Dahil sa pag-iisip niya, alam niya. Ay mali po yun. Pwede mong i-contempt ang tao o parusahan ang isang tao o i-condemn ang isang tao kung may nagawa siya. Halimbawa, pumatay siya. Ikaw bang pumatay? Ay may nakakita na siya ang pumatay? Ay hindi. Sabi nga yun po, may aksyon na nangyari. O may nagawa. Ganun po yan. Pero dun sa tanong na alam mo ba, ay kalukuhan po yan na iko-contempt mo yung isang tao dahil tinatanong mo lang siya na alam mo ba. At saka sinagot na po yan ni Boyeng Romilla at saka ni General Torre. Hindi na nga i-implement yun yung Article 59. Hindi na. Ganun po. Sinagot na yun. Bakit tatanungin pa kung dinala sa korte? At saka yung korte na yan, malabo yan. Malabo yan. Dapat ang tanungin nila yung ICC, yung gumawa ng batas na yan. Ano bang ibig sabihin nyo dito sa competent judicial authority? Ano bang ibig sabihin yan? Tanungin nila, naandun naman yan sa minutes of the meeting nung ginawa nila yan? Busisiin nila pag-aralan nila, ano bang ibig sabihin yan? Korte ba yan? Ng local court? At saka ito ang ipapayo ko kay Alan Peter Cayetano at saka kay yung mga senador na nag-iimbestiga dyan. Kung gusto nyong i-implement yon sa batas natin, gawin nyo na, i-approve natin yan. I-approve natin, sige na. Sa lahat ng huhulihin, sa lahat ng mga susunod na huhulihin ng ICC, idadaan natin sa korte. Ilagay na yan. Ilagay na sa batas natin yan. Tanggalin na natin yung section 17 ng yung RE kwan na yun. 8951 ata yun. Tanggalin na natin yun at palitan, i-adapt natin yung ICC. Na ipapadaan natin sa korte lahat ng huhulihin sa susunod na pangyayari. At susunod na yan sila bato Sila na ang huhulihin dyan Ilagay na natin. Hindi pa rin sila lulusot Hindi ba? Hindi rin sila lulusot kasi nga ay no one is justified
by following the law is evident. Kahit sundin na nila ang lahat ng batas kung nagkasala talaga sila, hindi sila madjustify Yan po ang sinasabi ko, hindi ba? Sige na, apurbahan na ni Marcos. Sige na, ura mismo, gagawa sila ng batas na i-adapt nila yung Rome Statute. I-adapt nila yung Article 59. Padadaanin natin sa local court. Sige na. Approve na ni Marcos. Sige, apurbahan mo yan. Hindi pa rin sila ma-justify. Opo. Hindi sila lulusot. Parang ganun lang po yan sa kwan Example ko lang po, yung ayaw ibigay ni Duterte ang kanyang salin, ayaw niyang ibigay. Ipagpalagay mo na ang kahuli-hulihan niyang salin na naipakita ay 2016 at saka 2017. Pero ang alam ko, nung presidente na siya, nung nai-appoint na niya si Samuel Martires, hindi ba? Si Samuel Martires, nag-declare. At hindi naman batas yun hindi batas. Opinion lang niya yun. At hindi siya pwedeng mag-decide. Ombudsman siya Prosecutor lang siya. Ang nagiging batas po, yung desisyon ng korte. Yun po. At hindi po agad-agad nagiging batas yan. Kailangan i-practice muna. Kung wala nang umaangal, ay pwede na yan. Jurisprudence na ang tawag dyan. May pagbabasihan na. Yun ang pagbabasihan. Pero itong nangyari kay Duterte, first of its kind po ito. Ngayon lang nangyari yan na may presidente. Ngayon lang nangyari. Wala tayong basihan dyan. Yan nga ang pinipilit ni ni Remulla na first time lang ito, sabi niya. Pero ang kwan dyan sa Biblia, first of its kind. Na minura niya ang Diyos. Tapos hinahamon pa niya ang ICC na dakpin na siya First of its kind po yan. Kaya nga kako, Diyos ang gumagawa niyan ay kasi nga, minura niya ang Diyos Ano ba yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko na. Ayun, yung salin po ni Duterte, ayaw niyang ipakita. At ang sabi ni Samuel Martires, pwedeng hindi niya ipakita. Sige, pwede na hindi ipakita. Pero hindi siya lulusot sa batas po Bakit? Ay di ang pagbabasihan ay yung 2016 o 2017, hindi ba? At kung halimbawa noon ay mayroon lang siyang 1 billion na asset. Nung 2017, ipagpalagay mo na, yun ang kahuli-hulihan niyang i-declare na asset niya sa salin. Yun po ang pagbabasihan Sa ngayon, kung bubulaklatin ang kanyang ari-arian, ay umaabot na siguro ng trilyon yan kasi umutang siya ng 6 trillion po baka yung 1 trillion na napunta sa kanya Hindi ba? Ay baka nga 1 trilyon na ang kayamanan niya. Ayun, ipaliwanag na yan. Saan niya kinuha yan? Ganun po, hindi siya lulusot Kasi nga, yung batas ay pinag-aralan po yan ng magagaling na tao. Hindi pwede na, ngayon mo lang pag-aralan, lulusot ka. Hindi At ito si Samuel Martires, hindi po judge yan, hindi. Kaya sa bagay, naluluko po nila ang tao. Akala nila batas na yun Hindi po. Hindi batas, opinion lang po yun na pwedeng hindi ipakita at hindi natin pwedeng pwersahin. Sabi niya, si Duterte na ipakita ang kanyang salin. Sabi niya ay sige na. Ay pero hindi pa rin siya lulusot kasi nga pwedeng pagbasihan noong 2016. Ganon din yan kay Sara Duterte. Hindi rin pinapakita ang salin yan Ay pero kung ayaw niyang ipakita, di pagbabasihan yung nung mayor pa siya. Hindi ba? Ganon din. Ipapaliwanag na yan. Bakit mayroon ka ng bilyon na pera? Saan nang galing yan? Hindi lulusot At ganon din ang nangyari kay Corona. Hindi ba? Doon siya nadali Hindi niya dinideclare.
Nung nakikita na sa kanya yun, i-declare na niya, ay tinanong siya, saan nanggaling yan? Hindi niya maipaliwanag. Oh. Kaya na-impeach siya. Oh. Ganun lang po yan. No one is justified by following the law is evident. Kahit na sundin mo na yung batas na yan, hindi ka pa rin justified kung ikaw ay nagkasala. Maliwanag po yan. At sa kayang batas na po yan, ay pabago-bago lang po yan eh. Ay tika muna, ay nakalimutan ko itong itong mga verse bibilisan ko na lang po ito po ang patunay na hindi natin pwedeng gamitin na i-condemn yung tao dahil lang sa pag-iisip niya. Hindi po natin nababasa ang pag-iisip ng tao Diyos lang po Psalms 139 verse 23-24. Search me, O Lord, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me into the way of everlasting. Yan po, hindi ba? Ang nakakaalam po natin ng ating laman, ng ating isipan o ng puso ay Diyos lang. Kaya hindi po natin pwedeng husgahan yung ibang tao sa pamamagitan ng laman ng kanilang pag-iisip. Ayan malinaw po yan Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the heart, test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Ayan po. Sinabi na naman yan dyan na yung Diyos searches the heart or our heart. Yung laman ng ating puso at yung taste the mind. Hindi ba? Ayan po. Proverbs 16:2, all the ways of a man are pure in his own heart, but the Lord weighs the spirit. Ayan po. Hindi ba? Ay ang akala ng tao tama 'yan, pero yung Panginoon po ay binabalanse yan o alam kung ano talaga ang tama diyan. Kasi nga nababasa niya ang ating mga pag-iisip o ang ating binabalak. Alam niya yan o ano ba yung talaga sa atin. Yun po Pero kung naisagawa na, ay doon, pwede nang husgahan yung tao. Pwede na. Pero nga, kung ang katanungan lang at ang katanungan po ni Bato de la Rosa ay alam mo ba? Ay bakit ikukundi mo ang tao sa ganong tanong? Sinabi na nga na walang kwintihan, hindi nga ipapadala sa kurti sabi ni Bueng Remulla hindi ipapadala kasi nga ang batas natin walang ganon. Sa Rome Statute lang yun na mayroong ganon. Pero hindi na nga natin implement kasi hindi na tayo member. Hindi ba? Ay bakit gusto nyong i-implement? Hindi ba? Hindi na tayo member. Kaya nga po, tama po ang nakasulat sa Biblia. Whatever a man sow, so shall he reap. Yan, inaani ngayon ni Duterte ang kanyang ginawa noon. At malamang susunod na rin ito si Bato de la Rosa. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at sana po ay may natutunan tayo na hindi lahat ng kasinungalingan ay hindi inuunor ng Diyos. Yung iba inuunor nga inuunor po yan Basta walang mamatay, walang mabilanggo. Ganun sa ginawa nila kay Dilima. Yun po ang masama. Yung nagsisinungaling ka para ibilanggo yung tao o mapahamak yung tao. Yun po ang masama. Para maliwanagan po tayo. At mayroon pa akong pahabol. Bakit ba nagsisinungaling ang tao? Nagsisinungaling po ang tao kasi nga limitado siya Pero gusto niyang i-please lahat. Nagsisinungaling siya. Pupunta ka ba doon sa birthday ko? Oo, sabi niya. Pupunta ka ba doon sa kasalan ng isa? Oo, sabi niya. Sabay-sabay yan ay hindi niya mapuntahan. Limitado siya. Magsisinungaling siya. Ganun po yan. Bibigyan mo ba ako ng kwan? Oo, kanya. Bibigyan kita. Wala naman siyang resources. Kaya nagsisinungaling po ang tao. Limitado ang tao. Pero ang Diyos hindi po He can do whatever He want. Kaya nga
ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ang tao po nagsisinungaling talaga. At alam po ng Diyos yan. Pero may mga liwi nga ang Diyos Bakit nagsisinungaling ang tao? Pero sa isang born again po, hindi po magsisinungaling ang isang born again para ipapatay yung tao o ibilanggo yung isang tao na ginawa nila kay Dilima. Dapat yan ang malaman ni Alan Peter Cayetano. Kasama yan enabler po yan Sila nga nagtanggal kay Dilima sa as chairman of Blue Ribbon Committee. Dalawa sila ni Pacquiao, hindi ba? Pinagkaisahan nila. Ayan po, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po at dinadalahan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Sana tayo ay may natutunan at hindi ko po tinatanggal ito sa YouTube para kahit na hindi na issue yan, mapakinggan ng iba. O sige po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.